Cash flow. Paano magpaikot ng pera sa negosyo? Cash flow. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ipapakita ko sa inyo ang cash flow na ginagamit ko para kahit anong negosyong simulan ko. Paangat ng paangat ang pera ng negosyo. Kapag natapos mo ang buong bidyong to, lahat ng negosyo mong planuhin, executable na. At magiging malupit ka na sa pagpapaikot ng pera sa negosyo mo. Sigurado ako dyan. Ayos ba yon? So bago natin umpisahan, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Cash flow, tamang pagpapaikot ng pera sa negosyo. Paano yan? Kung gusto mong malaman yan, may ikwekwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Ito kwento. Way back 2020, nung ako'y unang sumabak sa mundo ng pagnenegosyo, nagtayo ako ng isang negosyo na food and drinks business. Pinasok ko yung negosyong yan. Sa una hanggang 3 buwan, sobrang lakas ng benta. So tendency, ang dami kong cash sa 3 buwan na yun. Ang dami kong naipon na pera. Umabot ng halagang 60,000. Galing ako sa school. Gumraduate ako ng college. Hindi ako sanay sa perang yun. Laging ang baon ko lang 100. Hindi ako sanay sa libo-libo. 60,000 agad ang nahawakan ko. Unang sabak ko sa negosyo. Kala ko nun ang yaman ko na. So ang ginawa ko nun, nung lumalakas ang benta at may pera akong 60,000, nagtayo uli ako ng bagong negosyo. Nutella business. Alam mo ba yung palaman ng Nutella? Nagtayo ako ng ganyan. Tinitimpla ko yan dati. Drinks. Nagkapital ako dyan ng 20 mil. 20,000. So nalagasan na 60,000 ko. Naging 40,000 na lang. At yung kamag-anak ko na sobrang lapit sa buhay ko, nangutang, nangailangan ng pera. Eh tayo naman, mabait tayong negosyante. So ang ginawa ko, hindi ko natiis, pinautang ko 30,000. Kasi sabi sa akin, ibabalik daw mamayang hapon. Hindi, pinautang ko, may pera ako eh. Ay baguhan pa ako sa mundo sa pagdinegosyo nun eh. Eto na, dumating na ang problema. Nung humina ang negosyo ko, pagkatapos ng 3 buwan na yun, dumating na ang taghina, tagtumal. Patay na, checkmate na. Na-checkmate ako. Wala na akong pantapal. Wala na akong pera. 10,000 na lang. Nauubusan na ako ng stock. Napapanisan na ako ng stock. Napapanis na yung mga stock ko. Sa sobrang tumal. Hindi na nagagalaw yung mga stock ko na asset ng negosyo ko. Wala na akong panlaro. Wala nang dugo ang negosyo ko. Kasi pera ang dugo ng negosyo. At akala ko nung panahon na yon na dumating ang taglakas. Akala ko nun, mayaman na ako. Kaya pautang na ako. Tayo na ako ng bagong negosyo na hindi naman gumana. At yung kamag-anak kong malapit sa akin, nasabing ibabalik daw mamayang hapon, hindi nabalik yung pera. Checkmate ako. Sobrang hirap. Nung dumating na yung tagtumal, wala na akong magawa. Checkmate na ako. Kasi ang negosyo, pera talaga ang sasalba dyan. Pera lang din ang sasalba sa negosyo. Pera ang dugo ng negosyo. Pag walang dugo ang negosyo, patayan. Yun ang nangyayari sa akin dati. Nawala yung pera kong mga hawak, yung 60,000 ko. Kung saan ko pinunta. Pinautang ko. Nagtayo ko ng bagong negosyo. At yun ang malaking pagkakamali ko. Nung nalugi na yun, wala na akong nagawa. Nalugi na yun. Dahil sa mali kong pagpapaikot ng pera. Kasi baguhan pa lang ako nun eh. Bagong graduate ako ng college. Nagnegosyo agad ako. Baguhan pa ako sa mundo ng pagnenegosyo. At noon, nagtayo uli ako ng bagong negosyo. Doon ko na ginawa yung negosyong walang puhunan. Cash flow gaming. Alam mo ang ginawa ko noon? Nagtinda ako ng sapatos online. Online selling. Pinasok ko yung negosyong yan. Ang malaking pinagkakaiba niyan, sinisingil ko agad ang customer. Kapag may nagugustuhang sapatos sa tinitinda ko, pinapabayad ko agad. Para yung pera, yung bayad nasa akin agad. Hindi ko pa nadideliver yung sapatos na kinukuha ko lang din naman sa iba, pero nabayadan na ng customer. Bayad na ang buyer. So tendency, may tubo na agad ako. May tubo na agad yun. At malaki ang tubo ko dun. Bawat isang sapatos na mabibenta ko, ang laki. Hindi basta-basta ang tubo ko dun. Doon ko na master ang cash flow na hindi ko pala kailangan ng puhunan. Hanggang ngayong panahon ngayon, yan ang ginagamit ko. Singil muna sa customer bago gawa ng product, bago deliver. Yan ang bumaon sa isipan ko. Simula nung nangyari sa akin yung pinakaunang negosyo kong nalugi. Nung nangyari sa akin yun, tumatak sa buhay ko, sa isipan ko. Masterin mo ang cash flow. Singil muna sa customer bago deliver. At magkakaroon ka dyan ng maraming pera.
Natubo mo na agad yun. Na hindi mo pa dinideliver yung product, meron ka na agad pera. Gamitin mo sa pag-expand pa ng negosyo mong yan. Ganyan kalupit ang pinagbago sa buhay ko. Simula nung minaster ko yan, tamang pagpapaikot ng pera sa negosyo. Kaya ngayon, gusto kong ituro sa'yo ang tamang pagpapaikot ng pera sa negosyo. The cash flow. Saktong-sakto, magtatayo ako ng bagong negosyo. Mag-uumpisa ako sa zero. Talagang zero capital. May gagawin akong bagong negosyo ngayon. Alam mo ba yung pork tapa? Yan ang ininegosyo ko ngayon. Ang gagawin ko dyan, ang pinaka-master plan ko dyan, kakausap ako ng 20 tao. May nakahanda na akong picture dyan. Picture lang ang ipapakita ko sa 20 taong yun. At aalokin ko na bumili ng pork tapa ko. Alam mo kung magkano isa? Nakagarapon lang yun. Alam mo kung magkano ang presyo ng isang garapon na yun? 200 ko ibebenta. Tutubo ako doon ng 130 pesos kada isang garapon. So sabihin na natin na bumili sa akin yung 20 kataong yun. Inalo ko. Bumili yun lahat. 130 pesos ang tubo ko bawat isang benta ko ng garapon. Magkano agad ang tinubo ko? 2.6. Bayad na agad yun. Papabayadin ko na agad sa akin yun. Sisingilin ko na agad ang bayad. 200 pesos kada isa. Tutubo na agad ako ng 2.6 sa 20 kataong yan. At doon ako bibili ng karne. Doon ako bibili ng gasol. Doon ako bibili ng kawali. May ginalabas ba akong puhunan? Wala. Ganun lang ng ganun ang gagawin ko. Picture lang ang gagamitin ko. Aalukin ko muna ang tao. Pag pumayag yan, kukunin ko agad ang bayad. Sisingilin ko na. Hanggang sa makabili na ako ng cart at i-display ko na yan sa mga palengke. Hanggang sa magka-physical store na yan. Na wala man lang kapuhunan-puhunan. Wala akong nilabas na pera. Ganyan kabangis ang cash flow na binigay ko sa'yo. Pag na-master mo yan, napakalabo mo nang hindi maumpisahan yung negosyo mong binabalak. Kahit ano pa yan, singil ka muna. Deliver mo kinabukasan. Pagbayad na. Gets mo ba yun? May tubo ka na agad. Hawak mo na yun. At samahan mo ng accounting system yan. Kung gusto nyo pong mapanood yung accounting system ko, click nyo lang po ang video yan. Samahan mo ng accounting system. Matatrack mo dyan ang pera. Hanggang sa maabot mo na milyones. Daan-daan libo. Maabot mo na. Makikita mo dyan sa accounting system na umaandar ang pera mo araw-araw. At sa mga magtatanong, alam ko may magtatanong na rin. Bakit ang mahal? 200 ang garapon. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na minaster ko ang branding. Minaster ko ang marketing. Branding lang ang nagpapalaki ng presyo ng isang negosyo. Pag na-brandingan yan ng negosyante, doon magkakaiba ang presyo. Pare-parehas lang sapatos ang mga yan. Example natin yung mga Nike. Na-brandingan mo ng Nike, iba na ang presyo niyan. Mahal na yan. Nike yan eh. Yun ang branding. Kung gusto mo mapanood yung branding na yan, para tumaas ang presyo ng negosyo mo, produkto ng negosyo mo, click nyo lang po yung video yan. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko tinuturo sa inyo ng libre to? Itong mga natutunan ko sa buhay, sa karanasan ko sa mundo ng pagninegosyo, bakit ko tinuturo ng libre? Alam mo kung ano ang dahilan? Kasi para sa akin, naniniwala ako. Kapag ang isang negosyante hindi alam tong pinag-usapan natin ngayong gabi, malaki ang tsansa mababaon sa utang yan. Ang mangyayari dyan, siya ang ika-cash flow ng customer. Kung ano man yung produkto mong yan. Ang gagawin mo dyan, i-deliver mo muna bago magbayad ang customer. Talo ka dyan. O order ka ng maraming bulto-bultong product sa supplier na to. Binayaran mo na to. Tapos si customer hindi pa babayaran. Na-imagine mo ba yun? Uutangin sa'yo ang product na yan na binayaran mo ng supplier. Kapag nangyari yun, ang bagal ng pera sa negosyo mo. Magaling yung customer mo yan kung magaling magbayad yan. Ay paano pagtakbuhan ka yan? Hindi ka bayaran yan. Ang laki na matatagang pera sa'yo sa negosyo. Singil muna. Pag nagbayad na siya, saka mo kausapin yung supplier na yan, nakukuha ka ng product. Pagdating ng product, bayad na yun. Bayad na ni customer. At yung perang yun, yung tubong mong yun, pwede mong gamitin kahit saan. Cash flow. Singilin mo agad. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot sasabihin nila. Namukha kang pera? Gano'n na sasabihin sa'yo? Kailangan mong mabuhay. Kailangan mong yumaman. Kailangan mong umasenso. Ang kalaban natin dito, utang. Pag nabaong ka sa utang, matotrauma yan. Ang mangyayari dyan, babalik sa employment, sa pagtatrabaho, para sa kumpanya ng iba, para sa negosyo ng iba. Kalaban natin dito yung mabaong ka sa utang. Matotrauma ka. Pwes ngayon pa lang, cash flow. Singil muna kay customer bago kuha kay supplier. I-deliver mo ngayon. Tandaan mo yan. Mamaster mo yan. Welcome sa pag-asenso sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya ngayon pa lang, inaanyayahan kita para lagi tayo makapag-usap, para lagi tayo makapagkwentuhan. Mahalagang mag-subscribe ka na ngayon pa lang. Samahan mo ko.
Magkasangga tayo dito. Magkakampi tayo dito. Kung kaisa kita, pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi niyo pong tandaan ito ha. Ang pera ng negosyo natin, para yung dugo ng tao na kailangan dumaloy, kailangan meron ang negosyo para manatiling buhay. Huwag nating hayaang mamatay ang ating pangarap dahil sa maling pagpapaikot ng pera. Dahil ang bawat sentimo, may direksyon yan, may pupuntahan yan. Pustahan tayo kahit maliit ang puhunan mo, kahit wala kang puhunan, lalaki ang kinabukasan mo. Basta alam mo kung saan mo ilalagay, gagamitin ng tama. Bawat sentimo, may direksyon sa ating negosyo. Kaya kapatid, kanegosyo ko, huwag mong sayangin ang pagod mo. Pag-aralan mo ng mabuti ang daloy ng pera. Di mo kailangan maging milyonaryo agad. Pero kung alam mo, malupit ka sa tamang pagpapaikot ng pera, maniwala ka sa akin, darating ang araw. Di lang pera ang lalago, kundi tiwala, respeto, disiplina ng mga tao sa iyo. At lalong-lalo na ang tagumpay sa mundo ng pagninegosyo mo. Simulan mo na ngayon. Maging matalino, disiplinado, dahil ang tunay na yaman, pinagtatrabahuhan yan. Ultimo nakalagay sa Bible, pag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, sa maliit na halaga, mas bibigyan ka ng malaki. Galing sa pagpapaikot ng pera, alagang hindi maubos ang pera. Napakalabo, napaka-imposible na hindi ka magtagumpay sa mundo ng pagnenegosyo. Galingan mo sa pagpapaikot ng pera. Singil muna bago deliver. Pag na-master mo yan, lahat ng negosyo mong balakin, executable na. Palakpakan naman dyan. Alam ko nagustuhan mo ang pinag-usapan natin ngayong gabi. May napulot kang aral dito. Huwag mong kakalimutan, pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Makakapag-usap lagi tayo tungkol sa mundo ng pagnenegosyo. May kasama ka. Ako yun. Para lagi tayo makapag-usap, subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, kung paano mo aalagaan ang pera mo, paano mo i-monitor ang pera mo, accounting system ang kailangan dyan. Pues ako po ay nagtuturo niyan. Isang buong buwan, tuturuan po kita mag-accounting. Paano mo itatrack ang pera ng negosyo mo. Sa mga darating na araw na dumami man ang negosyo mo, lahat yan, kaya mong i-monitor lahat ng pera ng negosyo mo. Alam mo kung may kumukupit sa negosyo mo. Kung may empleyado kang tumatrader sa'yo, malalaman mo yan. Nasa accounting system ko yan. At ituturo ko yan sa'yo sa isang buong buwan. At tuturuan din kita ng marketing system. Mag-avail ka lang yan. Marketing system, pampadami ng customer ng negosyo mo. Isang buwan din yan. Bali, 2 buwan tayong magsasama. Mag-uusap. Isang buwan din niyang tuturuan kita tungkol sa marketing naman. Marketing at branding. Kung paano ka makakasingil ng malaking presyo sa mga customer mo. Hindi makakaangal ang customer mo kahit mahalan mo ang presyo mo. Kasi may branding ka. At ako po ay nagtuturo niyan. Marketing, branding. Isang buwan tayo mag-uusap. Isang buwan tayo magtuturuan. Accounting system, marketing system, branding. Kung gusto mong matutunan lahat yan, mag-enroll ka na ngayon pa lang. Paano po mag-enroll? Mag-comment ka lang po dyan sa baba na magpapaturo ka at tuloy-tuloy na po ang usapan natin nun. Isesend ko po sa iyo lahat ng detalye para masimulan natin ang ating 2 months program. Natuturuan kita ng accounting system, marketing system, branding. At marami pa akong libreng ituturo sa iyo sa loob. Mag-enroll ka lang, mag-avail ka lang yan. At muli po, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y papaalam na po muna. Kita-kita po tayo sa susunod. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!